CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYHYNC. Now I know my ABC. Next time won't you say like me? Ako si Dennis, isang malungkot na lalaki noon na hindi alam ang gagawin sa buhay sa mga nagdaang taon ko, at hindi ko na alam kung gusto ko pa ba ang takbo ng buhay ko noon. Wala akong ibang aasahan dahil ako ang inaasahan ng lahat. Ako lahat, maski sa pinagmulan kong pamilya at sa pamilya kong sarili kong binuo. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ang mga taong umaasa sa akin ay wala palang ideya kung paano kumita o tumayo sa sarili nilang mga paa. Palagi nilang inaasa ang lahat sa akin. Hindi naman ako makapagreklamo dahil naiintindihan ko ang kalagayan ng bawat isa sa kanila. At alam kong sa sarili ko na hindi pa nila kayang magsarili tulad ng nagawa ko. Siguro sasabihin ninyo, kasalanan ko rin dahil hinayaan kong tumagal ang ganoong pamumuhay. Sana ay natutunan nila kung paano maging kaya ang sarili. Pero wala namang taong perpekto at lahat tayo ay may parehong pagnanais. Sadyang hindi ko lang talaga sila kayang tiisin. At iyon ang nakaprogram sa isip ko. Siyempre, ang tipikal na pinagkakakitaan ng isang probinsyano na katulad ko ay ang pagsasaka, pagtatanim ng kung ano-ano. Depende sa lugar na tinitirhan. Pero sa lugar namin, kompleto ang biyaya. May dagat, may bundok. Pwede ka rin mag-alaga ng mga hayop kung gugustuhin mo. Pero wala na sa oras ko ang pangingisda. Kaya nanatili na lang ako sa pagtatanim, pag-aalaga ng kung ano-anong puno. Para kahit anong panahon ay may namumunga at may mapapakinabangan. Dahil ang pinakamasakit na nangyari sa akin ay ang pagkamatay ng aking asawa. Noong isinilang niya ang aming bunso. Sinikap ko ang lahat-lahat na pwede kong gawin para mabigyan ng magandang buhay ang 3 anak na naiwan sa akin. Hindi alam ng puso ko noong mga panahong iyon kung paano uusad. Pakiramdam ko, kasalanan ko. Pakiramdam ko, may pagkukulang ako. Dahil hindi ko siya nasamahan sa buong pagbubuntis niya. Pero kahit kailan, hindi ko naisip na kasalanan ng bunso namin na nawalan ako ng asawa. Palagi kong iniisip na kung hindi dumating ang aming bunso, marahil wala rin akong dahilan para umusad pa sa buhay. Sa totoo lang, sakitin naman talaga ang asawa ko. Kumbaga, kailangan na talaga naming paghahandaan ang mga araw na posibleng mawala siya. Sobrang nakakapinabago lang nung hindi ko na siya nakikita. Nung hindi ko na siya nararamdaman. Nung hindi ko na naaamoy ang asawa ko. Sobrang hirap kasi. Alam ko na isa siya sa pinakamagaling kong motibasyon sa pagtatanim. Dahil napakarami niyang alam tungkol doon. Para talaga akong pinagsakluban ng langit at lupa noon. Dahil wala na akong katuwang maliban sa panganay kong anak na si Jojo. Si Jojo na lang. Si Jojo na lang ang tunay na meron ako. Paano ba naman? Ang mga magulang ko at ang iba ko pang mga kapatid ay nakaasa rin sa akin. Ang alam lang nila ay umasa. Walang tulong. Kesyo hindi nila kaya ang init sa bukid. Hindi nila kaya ang magtinda. Hindi ko naman sila matiis kasi sila rin ang nag-aalaga sa 2 ko pang anak habang abala ko at si Jojo sa pagsasaka. Sana totoo ang himala, anak.
Sana totoo ang mga bagay-bagay na napapakinggan natin sa radyo, napapanood natin sa mga nobela, at nababasa natin sa mga dyaryo. Sana mahimala. Kasi hindi ko na alam kung may pag-asa pa ba ang buhay natin. Ang hirap. Kasi sa akin nakasalalay ang lahat. Alam ko namang naiintindihan mo ko, di ba anak? Totoo, walang himalatay. Alam ko namang may patutunguhan pa rin tayo sa buhay. Huwag kang panghinaan ng loob, tay. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kwento, di ba? May pag-asa tayo kasi nagsusumikap naman tayo. Pangit naman kung aasa lang tayo sa himala pero wala naman tayong ginagawa eh. Alam mo anak, pagkatapos na mawala ang nanay mo, hindi ko na alam, hindi ko na rin kaya ang sentuhan ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko. Sa totoo lang, ang gusto ko na lang ay mabigyan kayo ng lahat-lahat. Kayo na lang ng mga kapatid mo ang iniisip ko. Kasi kakaintindi ko sa mga magulang at mga kapatid ko na sa totoo lang ay kaya namang magtrabaho. Hindi ko na nabigyan ng sapat na pansin ang nanay nyo. Bakit ganon? Kahit ang dami-dami naming taon sa buhay, pagaramdam ko, hindi ko pa rin siya nasulit. Wala kasi akong ginawa kundi magsaka ng magsaka para lang may maipakain at maitaguyod kayong lahat. Pagod na ako anak. Pero tignan mo, wala naman akong pagpipilian, di ba? Dahil alam ko, mas pipiliin pa ng mga iyon na magpaawa, magtiis ng gutom, at halos magpatay-patayan sa harap ko kaysa magbanat ng buto. Alam na alam ko yan, tay. Ganyan talaga sina lolo at lola, pati na rin sila tita at tito. Kaya ako na lang ang nagkukusang tumulong sa iyo sa pagsasaka. Dahil alam kong walang mangyayari kung aantayin mo pa sila. Pero nasa sa iyo yan, itay, kung hanggang kailan mo balak unawain ang katamaran nila. Basta kapag pagod ka na, tay, magpahinga ka lang. Kailangan mo ring mag-isip-isip kasi sa panahon ngayon, lalo na't wala na si nanay, hindi na biro ang mga desisyong ginagawa mo at ang mga obligasyong binabalansi mo. Mga obligasyong hindi naman dapat ikaw lang ang nagdadala. Napakaswerte ko talaga sa iyo, anak. Salamat at nagkakaanak ako ng katulad mo. At sana, totoo lahat ng sinasabi mo. Para naman pagdating ng araw, umasenso rin tayo, kagaya ng mga tao sa paligid natin. Hiling ko rin na sana tabla na sila ng hiya para hindi na sila puro sa akin umaasa. Pag nangyari yun, tay, lalayo na talaga tayo dito. Para tayong nakalaya sa hawlanon at kadena. Ang dami na nating mapupundar. Oo anak, pero sa ngayon, magbungkal muna tayo ng lupa at magtanim ng mga binhi. Hindi kasi sasapit ang mga tanim natin sa ngayon eh. Baka magkulang pa para sa pangangailangan natin sa susunod. Kaya tara na, magbanat na tayo ng buto. Nagiging masaya talaga ako sa ginagawa ko kapag kasama ko ang anak ko. Pero kapag ako lang mag-isa, lagi na lang may bigat sa loob ko. Palagi akong nakasimangot. Palagi akong humihiling na sana bumibilis ang oras para makapagpahinga na. Kapag tapos na kami kumilos at magtanim ng mga binhi, sabay kaming umuuwi para magmerienda. Hindi ko naman inaasahan na may bumungad sa aming hindi magandang pagbubunga nga sa bahay. Nasawang-sawa na ako. Hoy Dennis, dagdagan mo naman yung pang-budget dito sa bahay. Lumalakas ng kumain ang mga anak mo. Kami naman ang nanay mo, pagod na kami sa paulit-ulit na ulam. Puro na lang baboy, elepante naman, di joke lang. Puro na lang mga gulay, mga tuyo, isda. Patikimin mo naman kami ng karne. Pati mga kapatid mo nagre-reklamo na eh. Sabi nila, tutubuan na daw sila ng kaliskis at pakpak. Dahil sa kakagulay, magmumukha na silang paro-paro.
Kung sawa na po kayo sa mga ganyan, tay, pwede naman kayong bumili ng kahit anong karne. Basta paminsan-minsan lang. Napakarami namang pagpipilian, di ba? Pwede rin po kayong bumili ng baboy. Kayang-kaya naman po sa budget yon. Kayo rin naman po ang pumipili na manok ang bilhin. At saka, bakit hindi na lang po kayo magpasalamat na nakakatikim tayo ng mga ganyang pagkain? Kahit papano, may pagbabago na sa buhay natin. Dati, hindi naman natin nakakain yung mga isda Ikaw lang nga ang budget na binibigay mo. Kaya nga ako nagre-reklamo Tsaka anong isda? Alam mo namang hindi kami kumakain ng isda. Pati mga kapatid mo. Kung gusto mo ng isda, ipakain mo sa mga anak mo. Pero sa amin ay wag. Dagdagan mo na lang yung pera. Kasi ang gusto namin, baboy naman ang ulam. Sawa na kami sa kakahanap ng kung ano-anong rekado para sa mga walang kwentang pagkain na yan. Pagkaramdam namin, iisa na lang ang lasa. Malaki naman ang kinikita mo sa pagsasaka. Nagdadamot ka lang talaga. Ano pong malaking kinikita ang sinasabi niyo, tay? Nakikita niyo naman po, di ba? Kung saan napupunta ang pera. Sa inyo, sa mga bata, at sa lahat ng bayarin dito sa bahay. Kung ganyan lang din po pala kayo na lang po ang gumawa ng paraan. Malalakin na rin po naman ang mga kapatid ko Bakit hindi niyo sila pagtatrabahuin? Hindi naman na sila nag-aaral. Nandito lang sila sa bahay at hindi man lang sila nakakatulong sa bukid. Kung marami silang reklamo at mag-iinarte sila ang gumawa ng paraan para makain nila ang gusto nila. Kasi ako, matagal ko nang gustong ibigay ang lahat para sa mga anak ko. Pero dahil hati ang oras ko at ang pera ko, hindi ko magawa. Kung aartihan lang nila ako dahil ayaw nila sa ulam, maghanap sila ng trabaho. Dahil hindi ko naman sila mga obligasyon Anong trabaho, Dennis? Nag-iisip ka ba? May babae ka ring anak, dapat naiintindihan mo. Kaya hindi ko pinagtatrabaho yung mga kapatid mo. Dahil karamihan sa kanila ay mga babae. Kailangan lalaki ang magtatrabaho para sa kanila. Ngayon, wala pa silang mga asawa. Ikaw muna ang kumilos dahil ikaw ang mas matigas ang buto. Grabe, parang ang tunog, damot mo naman. Parang sobra kang damot. Ano mang mangyayari sa'yo? Anak, hindi ka naman ganyan. Noon nabibigay mo naman lahat. Nawala lang yung asawa mo at naging ganito ka na. Pwede ba, tay? Huwag niyo naman pong banggitin ang asawa ko. At kung lalaki lang din naman pala ang kikilos para sa babae, bakit hindi po kayo magtrabaho para kay nanay at sa mga kapatid ko? Kita niyo, may sarili na akong pamilya. May sarili na akong anak. May sarili na akong iniintindi. Pero lahat kayo nakaasa sa akin. Pasensya na, tay. Pero pagod na talaga ako. Kung ayaw nyo na ng mga ulam na yan, kayo ang gumawa ng paraan para makatikim kayo ng karne. Kahit itaktak nyo pa ako, kahit saan nyo pa ako isabit, wala na kayong makukuha sa akin dahil simot na ako. Pagod na ako sa bukid. Pakiramdam ko hindi na ako aabot sa edad na 40 sa sobrang sakit ng katawan ko sa araw-araw. Mabuti na lamang masipag ang anak kong si Jojo. Anak ko pa mismo. Anak ko pa ang tumutulong sa akin. Imbis na dapat sila ang hayahay dahil ako ang kumikilos sa bahay na ito. At kung pag-aalaga lang din ang isusumbat nyo sa akin, mas pipilian ko bang kumuha ng katulong kung ganyan lang din naman ang maririnig ko sa inyo pagkatapos kong ibigay ang lahat. Paano kung hindi ko babanggitin ang asawa mo? Isimula nang mabiyudo ka, nagkaganyan na ang ugali mo. Sobra kang tumapang. Sobrang sumama ang timpla mo. Ganyan naman talagang nawawala ng asawa, di ba? Kahit saan ka magtanong. Yan talagang pangunahing dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, dagdagan mo ang budget para makatikim kami ng baboy. Hindi kung ano-ano pang mga sinasabi mo. Pwede ka namang tumanggi, pero isipin mo rin, sawang-sawa na kami sa paulit-ulit na ulam.
Baka nga pati mga anak mo sumusuko na rin sa lasa niyon eh. Sige na nga, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Baka kung ano pang masabi mo sa amin, baka kulang na lang. Sabihin mong magpakamatay na kaming lahat. Bahala kayo, tay. Sobra-sobra ang galit ko noon. At kitang-kita ko rin sa mata ng anak kong si Jojo ang pagkadismaya at pag-aalsa ng loob. Pero tinapi ko na lang ang balikat niya para pigilan siyang sumagot sa tatay ko. Alam kong nalulun niya ang mga salita na dapat sana'y bibitawan niya. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko noon. Kung pwede lang talaga, pinalayas ko na sila. Mainam pa siguro. Sa kabila ng lahat ng hirap ko, inaasahan kong marunong silang makontento at magpasalamat. Pero para bang kasalanan ko pa kapag nakakaramdam sila ng kaunting hirap na para bang wala akong karapatang mapagod. Dahil hindi raw nagiging sapat ang lahat ng ginagawa ko. Ang ginawa ko na lang ay inaya ko si Jojo na doon na lang kami magmerienda sa bukid. Mas pipiliin ko pang ang tanawin doon. Kahit doon ako laging pagod. Kaysa umuwi sa bahay na ang sasalubong sa akin ay puro bunganga, reklamo at sermon. Para bang pinaparamdam nila sa akin na wala pa rin akong silbi. Hindi ko masabing hayaan mo na yun, tay. Kasi hindi naman dapat hinahayaan ng ganun eh. Pero magpalamig ka muna ng ulo. Tignan mo kung gaano kaganda ang taniman natin. Lagi mong itatak sa sarili mo, tay, kahit gaano tayo nahirapan sa buhay. Sarili nating lupa yan. Ang lulusog ng mga tanim natin oh. Tapos tignan mo pa yung mga pasibol pa lang. Sobrang gaganda. Pati yung mga puno natin, ang tatatag at ang lalago. Lahat ng yan, tay, bunga ng paghihirap mo. At yun ang ipinagpapasalamat ko sa iyo. Siguradong ganun din ako at ang mga kapatid ko. Parang bahay ng mga engkanto ang lupain natin sa sobrang ganda. Grabe ka naman, anak. Wala pa sa kalingkingan ng tahanan ng mga engkanto ang taniman ko. Sana nga may magka-interes na mga engkanto dito. Para lalo pang lumago ang mga pananim ko. Kasi sa totoo lang, iba pa rin talaga kapag pinamamahayan ng engkanto ang mga likas na yaman ng kalikasan. Talagang titibay iyon at tatagal ng ilang taon. Naku, kung engkanto lang ako, tay, dito lang talaga ako titira. Malakas nga din yung kutob ko sa mga puno mo eh. Ramdam ko manamay nagbabantay. Tapos nakatira doon na hindi natin nakikita. Siguro may bantay itong bukid natin, tay, no? Mabuti naman para yung mga masasamang enerhiya lumayo-layo. Kagaya sa pagbubunga nga ni Lolo. Kung meron man, anak, ayos lang sa akin. Kasi swerte naman ang mga yon. Siguradong hindi tayo ganon mahihirapan sa pagpapalago ng ating taniman. Kaya kahit ilang taon na tayong nagsasakripisyo sa bukid na ito, hindi pa rin tayo nawawala sa pagkakakitaan. Maswerte tayo kasi yung iba, kahit magsaka sila, hindi palaging may tumutubo sa lupain nila. Siguro dahil sobrang kailangan din natin ang mga ani natin, kaya hindi tayo laging nauubusan. Palagi nating sinisipagan at pinapahalagan ang ating gawa. Oo nga, no, tay, no? Napaisip din ako. Paano pala kung dumating yung araw na mawala ng pag-asa ang bukid natin pagkalipas ng ilang buwan? Ano na lang ang pagkakakitaan natin? Ano kayang pwede pa nating gawin? Ang hirap isipin, di ba, tay? Lalo na't wala naman tayong makatuwang. Puro reklamo sila, pero kilos, wala. Ay, pagod na rin kaya ako. Pero alam kong mas pagod ka, tay. Kaya pakiramdam ko, hindi naman ako bagay magreklamo. Ay nako, kung mangyari man talaga yan, baka ibenta ko na lang pati mga lamang loob ko. Para lang mabuhay ko kayong lahat. Pareho tayong pagod, alam ko yan. Pero anak, huwag mong kalilimutan ang pagdarasal.
Ipagdasal mo ang sitwasyon natin para magkaroon tayo ng ginhawa sa buhay. At kahit ganyan ang ugali nila tatay, sana naman maramdaman pa rin nila ang ginhawa. Sana makita nila ang lahat ng sakripisyong pinapasok ko para sa kanila. Palagi ko naman niyang plano, tay. Palagi po akong nagdarasal kasi marami po akong pangarap na gusto kong matupad natin. Gusto kong maniwala ka, tay. Makakaraos din tayo. Nasanay na rin ako sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay namin. Yung tipong may hindi magandang mangyayari. Tapos maya-maya, mapapalitan ng maganda at masayang pangyayari. Kaya kampante ako na walang masamang mangyayari sa buhay namin noong mga panahong iyon. Pinagpatuloy ko lang ang mga araw-araw kong ginagawa. Yung mga bagay na kailangang gawin sa bukid. At yung pag-aasikaso sa lupain namin. Hanggang sa sumapit ang sunod-sunod na pagbagyo. Sanay naman ako sa ganon. Kaya kampante ako. Dahil alam ko na ang gagawin. Alam ko ring matatag ang mga pananim ko. Kaya wala akong dapat na ipag-alala. Kagaya ng mga nakalipas na taon. Kibit-balikat na lang ako. Nagbuo lang ako ng mga kahoy para protektahan ang mga maliliit pang mga usbong. Pagkatapos, umuwi ako at natulog magdamag sa bahay. Sabay naglaan ng oras para sa mga anak ko. Inaasahan ko na pagkatapos ng bagyo, pupunta kami ni Jojo sa bukid para maglinis ng mga nahulog na dahon at sanga. Aayusin din namin ang ilang mga pananim na posibleng matumba at hindi kakayanin ng proteksyong ginawa namin. Ganon din ang inaasahan ko nang dumaan ang 4 na magkakasunod na bagyo. Medyo natagalan lang ang proseso, pero gaya nga ng sabi ko, kampante ako. Dahil ilang beses na rin naming naranasan iyon. Nasasabik pa nga kami kasi alam naming mas gagapang pa ang mga patola. At yung iba pang mga pananim doon ay tiyak na magbubunga rin tulad ng talong, okra at kamatis. Kaya sabik na sabik kami na matapos ang malalakas na ulan at hangin para matignan na ang bukid. Noong tumila ang ulan, kasama ko si Jojo sa pagpunta sa bukid. Marami pa kaming dalang basket na paglalagyan sana ng mga aanihin namin. Marami ring nakaabang na kapitbahay sa pagbalik namin kasi inaasahan namin na sa tuloy-tuloy na pag-ulan, mas maraming oras ang mga pananim ko para mamunga. Pero pagkarating namin doon, hindi ko inaasahan ang nadatnan ko. Maayos at matatag pa ang mga pananim. Pero nang makita ko ang mga bunga, parang may kung anong dumalaw at kumain sa mga ito. Agad naming hinahanap ni Jojo kung may mga pato ba sa paligid o kung anong hayop na pwedeng pumasok doon. Pwedeng kambing, daga, ibon, at kung ano-ano pang maisip namin na posibleng dahilan kung bakit parang binababoy ang mga bunga ng mga pananim ko. Pumasok tuloy sa isip ko na baka hindi kami sinadya. Baka ang mismong mga bunga lang talaga ang puntirya. Hindi pa ako makapaniwala noon. Sobrang sama ng loob ko. Pero naisip pa rin namin ni Jojo na baka kung ano na lang, na baka may paliwanag ba. At ayaw lang namin paniwalaan na isa sa mga bunga ay wala na kaming mapapakinabangan. Wala na kaming mauuwi. Paubos na rin kasi ang pera namin noon. Halos wala na nga. Dahil bumibili kami ng bigas at inuulam sa mga panahong may bagyo. Sinikap namin ni Jojo na maglakad ng maglakad at libutin ang buong bukid para hanapin ang salarin. Pero wala talaga kaming makita ni ibon, pato, daga, o kahit anong pesteng pwede naming panghinalaan. Wala roon. Wala rin kahit anong bakas ng paa. Kaya hindi namin masigurong may taong pumunta doon at sinadyang sirain ang mga bunga.
Hindi namin alam ang gagawin at hindi rin kami makapag-isip ng tama. Hanggang sa napaupo na lang ako dahil sa hilo at sobrang sama ng loob. Nakatitig ako sa katabi kong puno ng kamatis. At doon, bigla kong nakita na mula sa isang bungang wasak-wasak ay may nahulog ng isang itim na uod. Napakalaki at napakataba. Unang beses kong makakita ng ganoon. Hindi iyon normal. At sa tagal ko na sa pagbubukid, sa dami ng panahong iginugol ko sa mga tanim, ni minsan, hindi pa ako nakakita ng uod na ganong klase. Pinakita ko rin sa anak ko, pero wala rin siyang ideya. Pareho kaming nagulat, kasi ang mga nakasanayan naming malalaking uod ay kulay puti o di kaya ay green. Pero iyong kulay itim, wala talaga. Sinubukan naming patayin at kulay abo lang ang dugo nito. Hanggang sa naisipan naming tignan ang lahat ng pananim. Pare-pareho ang nakita namin ni Jojo. Parehong klase ng uod. Ganoon ang sumira sa halos lahat ng mga tanim namin. Hindi namin lubos maisip saan galing ang mga iyon at bakit ngayon lang kami nakakita ng ganong uring uod. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip namin. Hindi kaya may naglagay o baka tinangay ng hangin noong bagyo. O baka panibagong lahi ng peste. Nasa malas, sa bukid pa namin unang nanalasa. Wala kaming ibang nagawa, kundi ang tanggalin ng mga uod sa iba pang mga pananim na wala pang bunga. Halos posibleng maubos din ang mga iyon. Hanggang sa lumipas ang buong araw, naging hapon na. At nandoon sa harap namin, sa nilatag naming sako, ang mga gulay na wala ng silbi. Hindi na mapapakinabangan, sirang-sira talaga. Sa totoo lang, gusto ko nang ibalibag ang mga dala naming basket sa sobrang pagkadismaya. Ang bukid na ilang taon kong pinaghirapan, o nang beses kong nakita na gano'n na kasira. Umuwi kaming malungkot ng anak ko. Wala kaming naiuwing ni isa. Kaya alam ko makakarinig na naman ako ng bunganga mula sa tatay ko. Kaya pagdating ko pa lang sa bahay, diretso na agad ako sa kwarto at nagkulong. Hinayaan ko na lang si Jojo na magpaliwanag sa lolo niya. Ayoko nang mandagdagan pa ang sama ng loob ko. Baka kung ano pa ang magawa ko kapag napuno ako. Nakapaupo lang ako at nakatulala. Iniisip ko kung ano ba ang nagawa kong mali. Bakit kami tinamaan ng ganitong peste? Sobrang tagal pa bago muling mamunga ang mga pananim ko. Iniisip ko kung saan kami kukuha ng panggastos. Ano pa ang pwede kong gawin para may pagkakakitaan habang hindi pa namin mapagkukunan ang bukid. Hanggang sa hindi ko maiwasang mapaluhanon at maisip ang aking asawa. Alam kong nandyan lang siya sa paligid at para sa akin, hindi niya gugustuhing makita ako ng ganito. Napapikit na lang ako at hinayaan ang sarili kong mahulog sa antok. Gabi na nang magising ako. Sigurado akong nagising talaga ako, hindi yun panaginip. Bumangon ako mula sa higaan ko. Gawa lang sa kahoy ang bahay namin at wala kaming sahig. Lupa lang ang ilalim. Maliit lang ang kwartong iyon. Pinilit ko talaga noon na magkaroon ng sarili kasama ang asawa ko. Pero noong mga panahong iyon na nalugmok ako ay wala na siya. Sumilip ako sa bintana at pinilit kong tignan ang bukid. Doon, nakarinig ako ng tinig ng isang babae. Sumisigaw, humihingi ng tulong. Paulit-ulit ang sigaw niya.
Gusto kong lumabas nun. Gusto ko siyang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Basta naririnig ko lang na, "Tulungan niyo ako! Naliligaw ako!" Nanginginig ang balikat ko sa takot. Kaya't pinilit kong ipikit ang mga mata at bumalik sa pagkakatulog. Pagkagising ko, kinabukasan, hindi iyon nawala sa isip ko. Pagkaramdam ko noon ay panaginip lang. Pero alam kong gising ako noon. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Kaya bumangon kaagad ako, nagkape, at matapos niyon ay dumiretso ako palabas. Sinundan ko ang daan papunta sa bukid para tiyakin kung may bakas ba ng taong nandoon kagabi. Subalit wala akong makita. Wala ni isang bakas ng tao. Ang nararamdaman ko lang ay ang unti-unting pagbalik ng pagkadismaya ko. Lalo na nang makita ko ulit ang mga taniman ko. Wala naman akong ibang pagpipilian kundi ayusin at ayusin iyon. Kahit gaano pa kasakit sa loob. Habang nag-iikot ako, nakakita na naman ako ng mga itim na uod. Naiinis na naman ako. Kaya pinagpapatay ko sila isa-isa. Pagkatapos, binungkal ko ang lupa. Dilig dito, gugupit ng mga patay na dahon, tindig ng mga natumba na halaman, kung ano-ano pang gawain kahit ramdam kong halos wala nang natitirang lakas sa akin. Hindi rin mawala sa isip ko ang pag-aalala kung saan ako kukuha ng pagkakakitaan. Hanggang sa makita ko ang maliit na lagayan ng mga binhi sa bukid. Yung mga sako-sakong para sana sa susunod na pagtatanim. Doon ako tuluyang nawala ng pag-asa. Kaya naisipan kong magbenta muna ng pataba at mga binhi. Kahit pansamantala lang. Para may kita kami kahit papano. Inayos ko lahat iyon. Kahit ang bigat-bigat sa loob. Alam ko kasing para sa bukid ko talaga ang mga iyon. Pero kailangan ko ng isakripisyo. Mas masakit man, pero mas pipiliin ko na iyon kaysa magutom ang pamilya ko. Hindi ba? Habang nagsasalansan ako, dumating na si Jojo. Nakasimalmal na naman ang anak ko. At alam kong napagsabihan na naman siya ng lolo niya. Nang makita niya ako, agad niyang naunawaan ang ginagawa ko. Kaya tumulong siya ng kusa. "O ano, ikaw ang nabungangaan ng lolo mo ano? Hayaan mo na. Minsan lang naman ako magpasalaw sa'yo. Nakakadismaya diba? At ano ba ang mga pinagsasabi niya?" "Siyempre tay, pera na naman ang bukang bibig. Keso magdidilata na lang daw ba kami? Ayaw daw nila ng dilata. Sabi pa ni tita, ang kapal ng mukha. Tignan mo nga yung mga kapatid ko. Tay, sarap na sarap sa sardinas. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang mga magulang mo. Hayaan mo na sila. Huwag na natin silang intindihin tay. Ang isipin na lang natin ngayon ay kung paano natin ibabangon tong bukid. Ako na ang bahala sa mga pataba anak. Ikaw naman, mag-ikot-ikot ka dyan. Baka may makita kang dahilan kung bakit tayo tinatamaan ng peste. Libutin mo ang buong bukid at balitaan mo ako." "Naku tay, ayoko nga. Bakit hindi na lang ikaw ang mag-asikaso doon? Natatakot nga ako eh. Nakakarinig kaya ako kagabi ng babaeng sumisigaw. Hindi ko nga alam kung naririnig din yun ng mga kapatid ko o ni lolo. O kung ikaw mismo narinig mo tay. Pero nanghingi siya ng tulong. Dito yun banda sa bukid. Baka minumulto na tayo dito tay. Hindi lang natin alam." "Teka, narinig mo din ba?" "Narinig ko rin yung babae. Sabi na totoo talaga. Niloloko ko pa yung sarili ko na baka nananaginip lang ako. Pero hindi pala. Totoo nga,
Teka lang, tignan natin. Hindi ko pa napupuntahin yung mga punong-punong parte. Dito lang kasi ako naglibot kanina sa mga tanim natin. Subukan natin puntahan. Baka may kinalaman yung babaeng yon. O kung ano man yung humahabol sa kanya. Kung bakit nga ba tayo biglang pinepeste. Yun nga tay, samahan mo naman ako. Hindi ko kayang mag-isa, kaya tara na. Pumunta tayo doon sa parte ng mga puno. Doon sa hindi pa natin nalilibot. Medyo may kadiliman ang mapunong parte ng bukid namin. Dahil sa malalago at matatanda na ang mga puno doon. Puno iyon ng mga mangga, pero hindi pa panahon ng bunga noon. Kaya wala pa ring makikita kaming ani. Nang pumasok kami ni Jojo, naramdaman kaagad namin ang mainit na simoy ng hangin. Parang mabigat ang presensya doon. Pero sinusubukan pa rin naming maglakad at maghanap. Ano kaya ang dahilan? O sino ba ang babaeng humihingi ng tulong noong gabi? Hanggang sa nakita namin ang buting balabal na nakabalot sa isang puno. Tumingin kami ulit at nakita ang isang babae. Hindi na yun dalaga. Mukhang siyang nasa edad na marahil 30 pataas. Nakahando siya doon, nakapikit. Pero kitang-kita sa mukha niya ang hirap at pasakit na nararamdaman. Unang pumasok sa isip ko, saan siya nanggaling? At ano ang ginagawa niya sa bukid ko? Paano siya nakarating doon? Dahil sa laki at tigas na mga bakod ko, imposibleng may makapasok o makaakyat nang hindi nasusugatan. Subalit sa balat ng babae, sobrang kinis niya. Punong-puno lang ng putik mula siguro sa bagyo at dahil basa pa ang lupa. Bago ako pinuno ng galit at isipin na siya ang dahilan ng peste at kamalasan sa bukid ko, sinabihan ko si Jojo na subukang gisingin ang babae. Ingat na ingat si Jojo sa paghawak sa babae dahil ayaw niyang mahawakan ang kahit anong maselang parte at ayaw niyang isipin na siya mismo ang hahawak sa kanya sa ganoong paraan. Mabuti na lang at ganoon ang pag-iisip ni Jojo dahil halos nakahubad na ang kasuotan ng babae. Parang suot niya ay isang bestidang sira-sira at wala nga siyang damit na panloob. Mabuti na lang at hindi bastos ang pag-iisip ng anak namin. Nang magising ang babae, bago pa man siya makapagbigay ng kahit anong reaksyon, ibanilibag na namin ni Jojo sa kanya ang aming mga jacket para matakpan ang kanyang katawan. Agad naman niya iyong kinuha at kitang-kita sa mukha niya ang hiya. Kaya inunahan niya kaming magsalita. Marahil para ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Pasensya na kayo. Kayo ba ang may-ari ng lupang ito? Wala kasi akong maalala kahit ano. Basta naalala ko lang, bumagyo noon. Tapos nawalan ako ng malay. Pagdilat ko, nandito na ako. Pasensya na talaga. Wala akong intensyong masama. Hindi rin ako magnanakaw. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta rito. Wala kang maalala. Paano ka namin matutulungan? Saan ka uuwi? Saan ka babalik? Saan ka nagmula? Pasensya na. Marami akong tanong. Pero kasi, unang beses itong nangyari sa amin. Ng anak ko. At paano ka nakapasok dito? Napakalawak ng bakod ko at medyo mataas yan. Pasensya na talaga, pero wala talaga akong maalala. Yun lang ang bumabagyo, tapos bigla na lang akong nagising dito. Hindi ko alam kung saan ako dapat umuwi. Hindi ko alam kung saan talaga ako nagmula. Pakiramdam ko, hindi ligtas dito sa labas. Kanina, may mga dumadaan na magsasaka. Nakita nila ako. Tapos parang ang werdo ng tingin nila sa akin.
Natakot ako. Hindi ko alam kung bakit. Tulungan niyo ako, pakiusap. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tulungan natin siya, Tay. Hindi nga naman ligtas bilang isang babae na maiwan dito. Kawawa naman siya, Tay. Siguro malala ang pinagdadaanan niya kaya siya nawala ng alaala. Mukha naman siyang hindi gagawa ng masama, Tay. Iuwi na lang natin siya sa bahay. Siguro nga, ganun muna. Hayaan muna natin siyang manatili sa bahay natin, pansamantala. Hanggat wala pa siyang naaalala. Sana rin, bumalik ka agad ang alaala niya. Para malaman natin kung paano natin siya matutulungan. At baka masagot niya rin ang ilang tanong ko. At baka alam niya rin kung ano ang nangyari sa bukid natin. Medyo nagkaroon ako ng hinala. Pero sige, tulungan natin ang babaeng iyan. Nakakahiya man pero salamat. Tutulungan niyo pala ako. Ang bait niyo namang mag-ama. Pagkaramdam ko tuloy may bumabalik na lakas sa katawan ko. Baka pwede niyo rin akong tulungan na makatayo. Tinulungan namin ni Jojo ang babae. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi normal ang pagkaramdam kapag tinitignan mo siya. Sobrang gaan niya, pero kung bubuhatin mo, parang wala siyang laman, parang walang buto. Ang balat niya, sobrang kinis, na parang pwede kang manalamin. Hindi normal. Tapos yung haba ng buhok niya, nakakapagtakang tignan. Kahit natuyuan na at may putik pa. Ang mga mata niya rin, kakaibang kulay, na talagang nakakaalarma. Kaya nag-aalala ako noon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa tatay ko kapag inuwi namin siya sa bahay. Kaya talagang pinanghahawakan ko na bahay ko iyon at ako ang may karapatan. Kaya lakas loob kong ipinasok ang babae sa bahay nang umuwi kami. Siyempre, napatingin sa akin ang dalawa ko pang anak. Pinaliwanag ko kaagad sa kanila na tinulungan lang namin ni Jojo ang babae. Alam kong may nasabi pa ang mga kapatid ko, pati ang nanay at tatay ko. Pero hindi ko sila pinakinggan. Dinala ko kaagad sa silid ko ang babae at inabutan namin ng mainit na kape. Inasikaso namin siya at pinakain. Nahalatang gutom na gutom rin. Kahit ako, napapaisip kung saan siya nanggaling. At hindi ko na nga naiwasan sa mga isipin ko na baka engkanto siya. Kaya nung gabing iyon, syempre, hindi ako natulog sa tabi ng babae. Tumabi ako sa anak ko, si Jojo. At di namin naiwasang magkaroon ng usapan tungkol sa babae na iyon. Tay, parang hindi siya totoo, no? Parang kakaiba siya. Alam mo yung hindi siya normal na babae, Tay. Bilang tao mismo hindi siya normal talaga. Ang dami kong tanong. Pero dahil wala siyang maalala, hindi na lang ako nagsasalita, Tay. Malakas ang kutob ko na baka engkanto yung babae na yun, anak. Pero yung pagkaramdam ko, hindi naman siya masama. Siguro, lumampas lang siya sa lungga nila nung bagyo. Tapos nahirapan siya makabalik dahil nananalasa na. Hayaan na lang natin siya muna dito. Paano kung totoo ngang engkanto siya, Tay? Anong gagawin natin? Baka parusahan niya pa tayo. Gawin na lang natin lahat para hindi masaktan ang damdamin niya, Tay. Pakitaan na lang natin siya ng mabuti para wala siyang maging sama ng loob sa atin kapag bumalik na ang alaala niya. Alam ko naman yun, anak. Kahit engkanto pa yan o hindi, dapat maayos pa rin ang trato natin sa kanya. Tayo naman ang nagpasya na dalhin siya sa bahay, kaya responsibilidad na natin na alagaan siya. Alam ko naman yun, Tay, pero nakakapagtaka talaga kung saan siya galing at saka hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin
kaya kailangan pa rin natin siyang bantayan. Mahirap pa rin magtiwala, di ba tay? Hindi tayo pwedeng magpadala sa ganda ng itsura niya. Siyempre naman anak, kaya nga hindi ako makatulog. Baka may kilo siyang hindi maganda o baka kailangan na naman niya ng tulong. Nag-aalala rin ako para sa mga kapatid mo, kung ano ang posibleng mangyari. Kaya ikaw, magpahinga ka na. May trabaho pa tayo bukas. Marami pa tayong aasikasuhin. Ako nang bahalang magbantay sa paligid. Matutulog din ako mamaya. Pero sa ngayon, ako muna ang makikiramdam. Nagpahinga naman si Jojo at sinunod ang sinabi ko. Tahimik ang buong bahay pagkatapos noon. Pero ramdam ko yung bigat ng gabi. Yung parang may nakasilip sa bawat sulok. Ako naman, hindi mapakali. Pinakaramdaman ko ang paligid, lalo na ang kwarto kung saan namin pinatulog ang babae. Bala ko talaga siyang isama kinabukasan sa bukid. Baka nga makatulong iyon para may maalala siya. Doon namin siya natagpuan. Baka doon din magsimulang bumalik ang mga alaala niya. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko, pero ayaw talaga akong dalawin ng antok. Parang may kung anong nakabantay sa loob ng dilim. Kaya tumayo ako para kahit papano kumawala sa kaba. Nagdiklop ako ng mga damit ni Jojo. Inayos ang mga nakasampay at umikot-ikot sa kwarto para abalahin ang kamay at hindi utak. Epektibo naman makalipas ang ilang minuto. Dumapo rin ang antok sa akin. Hanggang sa nahiga ako at tuluyan akong nakatulog. Subalit, sa pagkakatulog kong iyon, doon nagsimula ang mga panaginip. Ang babae daw na natulungan namin ay ang pangalan pala niya ay Maya. Nagpakilala siya sa akin sa panaginip ko, pero sa tingin ko, kaluluwa lang niya iyon. Ipinaliwanag niyang sinubukan niyang lumabas noong kasagsagan ng bagyo. Kasi gusto niyang magbantay ng bukid ko dahil natutuwa siya roon. Nakatira siya sa isa sa mga puno ng mangga na nakatirik doon at inaalagaan ko. Ang kaluluwa niya ay nakikiusap na ang katawang engkanto niya ay walang maaalala. At hiniling niyang ingatan namin ito dahil unti-unti pa niyang hinahanap ang paraan para makabalik sa katawan niyang iyon. At bilang ganti pala sa pagpapahalaga namin sa katawang engkanto niya, bibigyan daw niya kami ng hindi namin inaakalang sobrang swerte. Mahirap paniwalaan, pero naniwala talaga ako sa sinabi ng babae. Sino ba naman ang hindi maniniwala doon? Kitang-kita talaga ang ebidensya sa panaginip ko na may kaugnayan siya sa pagiging engkanto. Mahirap ipaliwanag, pero kapag tinignan mo siya, alam mong hindi siya normal. Alam mong hindi siya tao. Alam mong mahiwaga siya at may kakaiba talaga sa kanya. Kaya nang magising ako kinabukasan, sobrang mailap ako sa babae. Naiilang ako dahil nakita ko siya sa anyong kagalang-galang. Pero ngayong nasa bahay ko siya at mukhang siyang kawawa. Nauna nang pumunta si Jojo sa bukid para siguro mag-alis na mga itim na uod. Dahil iyon ang napag-usapan namin na gagawin tuwing umaga. Ako naman, hindi ko pinansin ang mga bulong-bulong na mga magulang ko. Dahil inaasikaso ko ang babae. Pinakain ko siya. Sabay kaming nag-agahan. Tapos, ikunento ko sa kanya na ang pangalan niya ay Maya. Tuwang-tuwa yung babae nang malaman niya ang totoo niyang pangalan. Sabi niya, unti-unti na raw bumabalik sa alaala niya na Maya nga ang kanyang pangalan. Tinanong ko siya tungkol sa bukid, kung ano ang alam niya sa mga pananim.
o sa kung ano-anong bagay na makikita doon. Sumasagot naman siya at natutuwa ako dahil parang marami talaga siyang alam tungkol sa mga halaman at puno. Kita ko rin ang interes niya sa lahat ng nakikita niya. Hindi nga siya tumitigil magsalita at banggit lang siya ng banggit tungkol sa pag-aalaga ng mga tanim. Masaya ako noon kasi kahit papano may natutunan ako. Akala ko kasi alam ko ng lahat dahil sa ilang taon kong pagtatrabaho sa bukid. Matapos kaming kumain, inaya ko siyang pumunta sa bukid para tulungan si Jojo. Hindi naman nagdalawang isip si Maya. Masaya pa nga siyang naglalakad noon. Natatawa pa ako nang makita ko siya dahil suot niya ang damit ko at ang luwag-luwag sa kanya. Pero hindi man lang siya nag-inarte o nagreklamo. Naabutan namin si Jojo na nakayuko sa mga pananim. Siguradong nagbubunod na naman siya ng mga uod. Nang makita niya kami, bigla siyang nagsisigaw. Tinanong ko siya kung bakit, baka kasi may kung anong kumagat sa kanya. Marami kasing naliligaw na ahas sa bukid namin, pero sabi niya, nang maramdaman daw niyang papalapit na kami ni Maya, nagpulasan daw ang mga uod. Hindi niya halos mahabol dahil naghukay daw ang mga ito sa ilalim ng lupa. Parang mabilis na nagtatago. Nagulat kaming mag-ama. Paano nangyari yon? Paano nakakapaghukay ng mabilis ang mga uod na malalambot? Nagtinginan kami ni Jojo. Tapos sabay kaming tumingin kay Maya. Si Maya naman naglalakad-lakad lang habang natatawa. Nilalaro ang mga paro-paro at napaka-inosente niyang tignan. Nang madako siya sa bahagi ng mga puno, pinagmasdan lang namin siya. Natulala siya at napatitig sa isang puno ng mangga. Sa tingin ko, iyon ang pinakamatanda na puno. Kasi bata pa lang ako, nandoon na ang puno na yon at malaki na. Dahan-dahan siyang lumakad, tapos hinawakan niya ito. Nagulat kami kasi bigla niya itong niyakap. Tapos tumingin siya sa amin. At ang sabi niya, pamilyar daw ang puno na iyon. Ngumiti lang ako at hinayaan ko na lang siya na maglakad. Tapos sinamantala ko naman ang oras na iyon para ikwento ko kay Jojo ang panaginip ko. Napangisi ang anak ko kasi alam niyang natutulungan namin si Maya. Naging abala kami noon sa trabaho namin sa bukid habang hinayaan lang namin si Maya na gawin ang gusto niya doon. Iniisip ko pa rin kung paano ko mapapaganda ang taniman ko. Kaya mas binigyan namin ni Jojo ng atensyon ng lahat. Mabuti na lang at mabilis umuusbong ang mga bagong binhi. Sinigurado namin na nasa bahagi ng bukid na hindi pa nalalagyan ng uod ay matatanim na para hindi na maging peste. Sa mga benta naman namin ng pataba, kahit papano ay may kinikita kami. Marami kasing humahanga sa mga tanim ko sa bukid at talagang naniniwala silang epektibo at mataas ang kalidad ng mga ginagamit kong binhi at pataba. Pagsapit ng hapon, oras na para diligan sa huling pagkakataon ang mga halaman. Nagulat ako nang nag-alok si Maya na magdilig. Nahihiya kaming humingi ng tulong sa kanya. Pero tinulungan niya pa rin kami ng buong puso. Hinayaan namin siyang gawin ang gusto niya. At pinapanood lang namin siya noon kasi sobrang pagod na rin kami para umangal pa. Nang matapos, sabay-sabay kaming umuwi. Pagkarating sa bahay, kinausap namin siya. Pinakain at pinaliguan. Pinaligo lang pala. At doon na naman siya natulog sa silid ko. Ang galing talaga tayo, no? Kasi nang dumating kayo, parang natakot ang mga uod kay Maya. Parang kilabot na kilabot sila sa presensya niya.
Lalo na kung iisipin ang nangyari noon na sobrang lambot ng mga uod na napakadaling tirisin. Pero nakapagukay pa sila sa ilalim ng lupa. Siguradong sigurado ako. At malaki talaga ang posibilidad na totoo ang panaginip ko. Hindi na dapat ito pagdudahan. Sana lang mas mabilis niyang maalala ang tunay niyang pagkatao para makabalik na siya sa mundo nila. Kasi alam kong habang tumatagal siya dito, mas mahihirapan siyang tanggapin ang buhay na mayroon ang mga normal na tao. Lalo na't mahirap lang tayo. Siguradong mas masagana ang buhay niya sa mundo nila. Pero Tay, aminin mo lang, umaasa ka din sa swerte na sinasabi niya sa'yo sa panaginip mo. Kasi ako, oo, sigurado akong bibigyan niya tayo ng gantimpala dahil hindi natin siya trinato ng masama. Sa tingin ko nga Tay, kung pinabayaan natin siya ng unang beses natin siyang nakita, baka naghahasa na siya ng ibang mga magsasaka. Kasi tignan mo naman, nung unang tagpo natin, nakahubad na siya. Tapos nagsumbong pa siya sa atin na kakaibang tingin sa kanya ng mga dumadaang magsasaka. Kaya sigurado ako Tay, tatatak iyon sa sarili niya bilang utang na loob. Kasi ang mga engkantada, kapag lumalabas, talagang sasamantalahin ang mga tao, lalo na't alam nilang kaya nilang bigyan ng swerte at kaginhawaan sa buhay. Sa swerte na ibibigay niya, oo, umaasa ako. Pero kahit wala, ayos lang. Siyempre bilang tao, protektahan na lang natin si Maya. Kahit wala tayong mapapala pagkatapos. Nakakaawa rin kasi siya. Napaka-inosente niyang tignan. Hindi siya sanay sa mundo natin. Kaya bilang mga nakatagpo sa kanya, tama lang na iparanas natin sa kanya ang maayos na trato. Tay, hinay-hinay ha. Baka naman magustuhan mo yan. Baka mapamahal ka Tay. Baka mahulog ang loob mo. Tandaan mo, hindi yan tao, engkantada yan. At hindi pwede Tay. Huwag mo nang bigyan ng panibagong sakit ang damdamin mo. Alam mo namang nawalan ka na ng asawa. At kung iibig ka pa dyan kay Maya, mawawala rin siya sa'yo. Kaya ingatan mo yung nararamdaman mo Tay. Tigilan mo nga ako anak. Hindi ako mai-inlove dyan no. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Pero naiintindihan ko kung saan ang gagaling ang sinasabi mo sa akin. Alam kong gusto mo lang na hindi ako mahulog dahil nga komplikado. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko bibigyan ng kahit anong kahulugan ng lahat. Mainam nga yan Tay. Bukas malalaman natin. Baka may maalala na naman siyang panibago kapag dinala natin siya sa bukid. Sigurado yung puno ng mangga na nilapitan niya, yun ang bahay na sinasabi niya sa panaginip mo. Siguro hindi na rin siya makapag-antay na makauwi. Sana nga anak, mayroon na. Parang iisipin na lang natin kung paano natin maaalagaan ang bukid. Kasi aminin naman natin, dagdag sa isipin natin si Maya. Kung paano natin masisigurado na ligtas siya at komportable. Kinabukasan, 3 kaming sabay-sabay na pumunta sa bukid. Pare-parehas kaming nagulat nang makita ang mga bini, usbong, at ang mga halamang tiniligan ni Maya kahapon. Lahat ng iyon ay napakalago na at naghihintay na sa bunga. Paano nangyari iyon sa isang buong gabi lang? Sobrang laking himala, di ba? Halos hindi kami makapaniwala. Saksi kaming 3 na ganoon nga ang nangyari. Dahil iniwan namin ang mga tanim. Kahapon nalanta pa, usbong pa lang. Pero ngayon, malalaki na, hitik na sa bunga. At hindi basta-basta ang mga bunga. Malalaki at marami na tignan. Kaagad namin kinuha ang mga basket at hinarvest na ang mga iyon. Sobrang dami. Halos hindi talaga kami makapaniwala. Paano ba namunga ang isang halaman ng kamatis ng 12 peraso kada puno nang ganon kabilis?
Hindi ba napaka-imposible? Ang tagal lumaki nun. Pero ganun nga ang nangyari sa amin nun. Ang galing kasi, may mga ilan na hinog kaagad ang mga bunga. Talagang hindi kami makapaniwala sa himalang iyon. Si Maya naman noon, nagtataka. Pero sigurado kaming siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Wala siyang ideya. Dahil wala siyang maalala. Nang ibalandra namin sa harapan ng bukid ang mga naani namin noong araw na yon, maraming tao ang hindi makapaniwala na sa amin nanggaling ang mga iyon. Kasi nga ang alam nila, talagang napeste ang mga pananim namin. Sinabi na lang namin na may ilan pa kaming nasalba. At mabuti na lang at namunga ng ganun kadami. Naniwala naman sila kaagad, kaya maraming bumili ng pananim namin. Mabilis rin itong naubos. Ilang libo rin ang kinita namin ng araw na yon. Talagang napakasaya namin. Bala kong magluto ng nilagang baboy at ipatikim iyon kay Maya. Kaya dumiretso kami sa palengke. Agaw pansin ang mukha ni Maya doon. Maraming tumitingin sa kanya. Parang hangang-hanga sa kanyang mukha at sa kutis niya. Si Maya naman noon, takot na takot dahil sa dami ng nakikita niya. At kumakapit pa nga siya sa akin. Kaya pinagtatawanan kami ni Jojo at inaasar ako. Baka daw mahumaling ako kay Maya. Pero ako naman, binatok-batukan ko lang ang anak ko. Ang dami namang tao dito. Ano ba ito? Anong klaseng lugar ito? Bakit ang dami ng karne? At ang dami rin ng gulay? Ano ba ito? Nakakatakot naman. Hindi ba karne ng tao yung mga nakasabit doon? Palengke ito, Maya. At wala namang karne ng tao dito. Wala namang aswang sa amin. Kaya huwag kang mag-alala. Alam mo ba, mga karne ito ng hayop. Bibili tayo rito at kakainin natin mamaya. Lulutuan kita para matikman mo ang sabaw. Ang aswang, parang pamilya rin sa lugar namin. Kinamumuhian nga namin sila noon eh. Teka, may naalala na ako. Ang galing naman. Sana tuloy-tuloy ng pagbalik ng alaala ko para hindi na ako maging pabigat sa inyo. Ganun ba? Oo nga. Narinig ko rin tungkol sa mga katulad mo. Galit kayo sa mga masasamang nilalang at sa mga naninira ng kalikasan. Hayaan mo, magpapatuloy din ang pagbalik ng alaala mo. Matagal akong nangungulila sa asawa ko at talagang hinahanap-hanap ko ang kanyang mga yakap. Kaya noong malapit sa akin si Maya, parang nakaramdam ako ng kakaiba. Pero pakiramdam ko mali kasi mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Hindi ko lang mapigilan ang nararamdaman ko. Totoo ngang sinasabi sa akin ni Jojo, may tsansa talagang mahulog ako sa kanya. Kasi sobrang bait niya, kalmado at magaan kasama. Ayokong ipalit sa asawa ko dahil magkaiba sila. Pero kasalanan ba ang muling umibig? Noong mga panahon na nakakapit siya sa akin, hindi ko maiwasang umasa na sana wag na lang siyang umalis. Sana sa amin na lang siya. Pero alam ko namang mahirap. Paano pa ang dalawa kong maliliit na anak? Paano ang mga magulang ko? Siguradong mahihirapan silang tanggapin kung sakaling may panibago akong mamahalin. Kaya pinilit kong kinokontrol ang nararamdaman ko. Hindi ako nagpakasupot. Pinapaalala ko sa sarili ko na hindi para sa tao ang isang engkanto. Kaya kailangang tulungan ko si Maya na maibalik ang alaala niya para makauwi na siya sa mundo nila. Maraming himalang nagawa si Maya sa mga araw na lumilipas. Hindi kami nagugutom at halos hindi rin kami napapagod sa bukid dahil tumutulong siya. Tuwing siyang nagdidilig sa mga pananim ko, kinabukasan talaga, humihitik na sa bunga.
Ang mga uod na dati sumisira sa bukid ay hindi na namin muling nakita. Wala rin akong kailangang puksain o tanggalin. May mga pananim pa rin na tumutubo sa ibang parte. Tunay ngang naging himala ang lupa ng bukid ko dahil sa kanya. Sayang-saya rin naman si Maya sa mga nangyayari. Tumutulong pa nga siya sa amin sa pagtinda. Kahit iniisip ng mga taga sa amin na siya na raw ang bago kong asawa, hindi na namin pinapaliwanag. Bahala na lang sila. Basta nakakatulong si Maya sa amin. Marami ring bumibili dahil sa kay ganda at kay bait. Unti-unti rin gumagaan ang loob ng mga magulang ko sa kanya. Pati na rin ang dalawa kong anak. Parang naging isang parte talaga ang araw-araw naming kasama si Maya. Mas nakagaan din ang loob ko nang makita kong nagiging panatag na ang damdamin nila sa isa't isa. Ang bunso kong anak na babae, talagang palaging sumasama kay Maya. Inaayusan niya ng buhok ang bunso ko at nakakatulong din siya sa mga gawaing bahay. Kaya wala kaming masabi sa kanya kundi ang pasasalamat. Nagiging sobrang maalaga rin siya sa akin. Palagi niya akong inaasikaso. Minsan, pinaglalaba pa niya ako at nahihiya ako tuwing pinupunasan niya ang pawis ko. Palagi rin niya akong inaabutan ng tubig. Natutunan din niya mula sa nanay kung paano magluto. Kaya maraming beses niya akong sinubukang paglutuan. Talaga namang nagustuhan ko iyon dahil ramdam ko na puno ng pagmamahal ang bawat handa niyang pagkain para sa akin. Alam mo, Dennis, pakiramdam ko, malapit na akong makauwi sa amin. Siguro kaunti na lang ang hinihintay ko. Makakabalik na ako sa pinanggagalingan ko. Kasi unti-unti na akong nananaginip tungkol sa lugar kung saan ako nagmula at napakalayo noon dito sa lugar ninyo. Ganoon ba, Maya? E di mabuti. Kasi para hindi ka na makaranas ng hirap dito sa amin. Siguro sa lugar nyo, hindi mo nararanasan ng ganito, no? Pasensya ka na ha. Ito lang kasi ang buhay na meron ako. Ano bang mga pinagsasabi mo? Napakasarap na ng buhay ko dito eh. Ang ayos-ayos ng trato nyo sa akin. Alam mo, ayoko namang umuwi kasi hindi ko naman maalala kung saan talaga ako galing. Baka hindi ako masayahan doon. Baka mas piliin ko pa rin dito. Pero base kasi sa panaginip ko, kailangan dapat doon talaga ako nakatira. Talagang mangungulila ako sa inyo sa mga anak mo, pati sa nanay at kay tatay mo. Ano ka ba naman, Maya? Siyempre kami rin. Hanap-hanapin namin ang presensya mo. Sanay na nga kami na nandito kay. Ang laki rin ang naitutulong mo sa amin. Pero tama, kakailanganin mo talagang umuwi. Sa ayaw man natin o sa gusto. Kasi doon ka talaga nabibilang eh. Hayaan mo. Pag naunawaan mo na ang lahat, mas mapag-uusapan natin yan ng maayos. Sana nga maintindihan ko na ang lahat. Alam mo, sa mga pinaranas nyo sa akin, kahit halos wala na kayo, napapakain nyo pa rin ako. Gustong gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Kung maayos lang sana ang pinanggagalingan ko. Kung may kakayahan lang akong magbigay ng swerte, payayamanin ko kayo. Bubuhusan ko kayo ng napakaraming biyaya kasi hindi kayo madamot. Napakabubuti nyo. Maya, hindi mo kailangang gawin yon. Hindi mo kailangan magbigay ng swerte o kayamanan para maging mahalaga ka sa amin. Kahit dumating ka lang dito nang walang dala, sobra-sobra na ang naitulong mo. Hindi mo lang alam kung gaano mo napagaan ang buhay namin. Kung oras mo na para bumalik sa pinanggagalingan mo, tatanggapin ko. Kahit mahirap, pero sana, bago ka umalis, malaman mo to. Hindi mo kailanman kailangan na suklian
ang pagmamahal na binigay namin sa iyo. Kasi karapatan mo yon. At kung sakali mang balang araw, maging mayaman ka man o kung ano pa man ang magiging buhay mo, huwag mo kaming kalimutan. Yun lang ang hihilingin ko. Hindi ko kayo makakalimutan, Denise. Kahit kailan, kahit saan pa ako dalhin ng kapalaran ko. Alam mo, kung pwede lang piliin ang puso ko kung saan mananatili. Matagal ko na kayong pinili. Ikaw, ang mga anak mo, sila nanay at tatay. Pero parang may humihila talaga sa akin pabalik. Parang may tinig na paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ko. At habang lumilipas sa mga araw, lalo kong nararamdaman na baka hindi na talaga ako para dito. Kahit gustong gusto ko. Pero bago mangyari iyon, gusto kong malaman mo, mas masaya ako nung kasama ko kayo. Mas totoo ako dito. Kung sakaling mawala man ako bigla, sana wag mong isipin na iniwan ko kayo. Kasi kung ako lang ang masusunod, dito ako titira. Dito sa tabi mo. Maya, hindi ko alam kung paano ko hahawakan yung mga sinasabi mo. Natutuwa ako, pero natatakot din ako. Kasi bawat araw na kasama ka namin, parang mas lalo kitang nakikita bilang parte ng buhay ko. Ng bahay na to. Ng pamilya ko. Pero kung may tumatawag sa'yo, kung may hinihintay ka talagang balikan, hindi ko kaagad kayang pigilan yon. Hindi ko rin kayang ipilit na dito ka lang. Mahal kita bilang kaibigan, bilang kasama, at bilang taong pinapagaan mo ang bawat araw ko. Pero Maya, kung dumating yung araw na kailangan mo nang umalis, gusto ko lang malaman mo to. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala sa amin. Ang mahalaga, malaman mo kung sino ka talaga. At kung sakaling piliin mo kaming balikan, kahit anong mangyari, bukas ang pinto ng bahay ko para sa'yo. Hindi yun magsasara 24 oras. Pero Denise, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sa mga panaginip ko, may tumatawag sa akin, pero hindi tao, hindi rin hayop. Para siyang liwanag na may anyo. Parang babae na napakaganda, tapos yung buhok niya umaagos na parang tubig. Lagi niyang sinasabi na umuwi na daw ako. Paulit-ulit iyon. Tapos may tinuturo pa siya. Parang malaking puno na puti. Hindi ko alam kung saan yon, pero pakiramdam ko, doon ako nagsimula. Doon ako dapat bumalik. Kaya lang, Denise, sa bawat panaginip, may isang bagay pang paulit-ulit. Ikaw. Nakikita kitang nakatalikod. Nakatingin sa bahay mo, sa mga anak mo, sa mga magulang mo. At lagi kong naririnig sa mismong panaginip, hindi ka niya maaabot doon. Parang pinapaalala na hindi ako para sa mundo niyo. Na kahit anong saya ko rito, hindi ako pwedeng manatili. Pero Denise, bakit ganoon? Bakit sa bawat paggising ko, ikaw ang unang pumapasok sa isip ko? Bakit mas malinaw ka pa kesa sa sariling pinanggagalingan ko? Bakit mas totoo ka kaysa sa mga nakikita ko sa panaginip? Kung totoo ngang hindi kita maaabot, bakit ikaw ang paulit-ulit kong nakikita? Maya, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga panaginip mo. Hindi ko rin alam kung anong klaseng nilalang ang tumatawag sa'yo. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ka rin namin maaabot kung saan ka man talaga galing. Kahit anong pilit kong isipin na pwede kitang pigilan o pwede kang manatili dito, alam kong hindi ko kayang ipagdamot ka sa lugar na naghihintay sa'yo. Oo, Maya. Nakasanayan na kitang kasama. Hindi ko na matanggal sa isip ko yung tawa mo,
yung pag-aalaga mo, pati yung panggugulo mo minsan. Pero kung sa panaginip mo sinasabi nilang hindi mo ako maaabot, baka dahil ako ang dapat na magpakawala. Ako ang dapat na magtulak sa iyo papunta sa dapat mong puntahan. Maya, kung sa akin ka unang nagising, sana doon ka rin magsimulang bumalik sa sarili mo. Huwag kang matakot. Kahit hindi ko sabihin, alam ko sa sarili kong hindi ka para sa akin. Kahit gusto kong paniwalaing pwede pa. Nadadala na rin siguro kami ng emosyon ni Maya. Hindi ko namalayan kung paano kami napayakap sa isa't isa. Yung yakap na mahigpit talaga. Puno ng takot at pag-aalangan. Pero mas puno ng kung anumang damdaming matagal na naming pinipigil. Ramdam ko ang presensya niya. Ramdam ko ang panginginig ng dibdib niya sa dibdib ko. Pareho kaming natatakot. Takot na magkalayo. Takot na humiwalay sa init ng isa't isa. Para bang kung bibitaw kami, may mawawala na hindi na maibabalik. Sa isang iglap, pumasok sa isip ko ang asawa ko. At doon ko naramdaman ang bigat ng pagkaramdam na nagkakaroon ako ng mali. Pagkaramdam ko, nagkakasala ako sa kanya. Pero sa kabilang banda, alam kong mas gugustuhin niyang makita akong masaya kaysa sa mag-isa, malungkot, at paulit-ulit siyang hanap sa bawat gabi. Subalit kahit paulit-ulit kong ipaalala sa sarili ko na mali ang nangyari, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Napakahigpit ng yakap namin ni Maya. Halos ayaw na naming kumalas. Para bang kung bitawan ko siya, baka magising ako at mawala siya ng tuluyan. Baka bumalik siya sa kung saan man siya galing at hindi ko na siya makita. Pero napilitan din kaming kumalas, mabigat man sa loob. Baka kasi makita kami ng mga anak ko. Baka may magtanong, baka may masaktan pa. At doon ko lang mas nauunawaan, hindi lang puso ko ang nakapusta, pati ang pamilya ko. Sa sumunod na mga araw, hindi na namin itinanggi ni Maya ang gusto naming iparating sa isa't isa. Talagang may laggit na sa mga titig namin at may mga kilos kami noon na kakaiba na alam kong kapansin-pansin sa mga nakapaligid sa amin. Pero hindi namin iyon iniintindi. Minamasahe niya ako habang nagpapahinga ako sa bukid. Pagkatapos, siya na ang magdidilig sa mga pananim. Paulit-ulit lang palagi. Wala na akong ibang mahihiling pa na mga oras na yon. Pagkaramdam ko, buong-buo na ako. Lalo na kapag minsan, dinadala namin ang mga anak ko sa bukid. Kompleto sila, kompleto kami. Subalit isang gabi, sa isang iglap, bigla na lang akong nagising. Kaligitnaan iyon ng hating gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumubulong sa akin na tumayo at silipin si Maya sa kwarto. Hindi na ako kumatok pa. Alam ko namang laging bukas ang pinto niya. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at bumungad sa akin ang higaan niyang walang laman. Wala si Maya. Doon ako biglang nataranta. Kaagad kong ginising si Jojo at nang bumangon siya at sinabi ang nakita niya, wala na akong ibang masasabi. Iba ang kirot, iba ang kabog sa dibdib ko nang marinig ko mismo sa anak ko. Nagpaalam na kanina si Ate Maya, tay. Sabi niya, pupunta daw siya saglit sa bukid. Masama raw ang pakaramdam niya at may naiwan daw siya doon. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang naiwan. Pero ang alam ko, tay, kukuha daw siya ng gamot. Pero bakit hindi pa siya bumabalik? Kanina pa yun ah. Mga alas 7 pa, tay. Walang tao sa kwarto niya eh. At saka kung alas 7 pa yon,
Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Bakit hindi pa rin siya bumabalik? Ano ba naman itong babae na to? Tsaka hindi mo ba naisip, Joe? Anong gamot ang pwede niyang kunin sa bukid? Wala namang gamot doon para sa ganitong sama ng pakaramdam. Tara na, bumangon ka na. Samahan mo ako. Hanapin natin si Maya. Hindi ako mapakali. Pakaramdam ko, may nangyaring hindi maganda. Kaya nga naman, Tay, wala naman siyang ibang pupuntahan. Wala naman siyang kakilala dito. At ang dami pang nagtangkang lumapit sa kanya dahil sa ganda niya. Kung kukuha ka ng bolo, kukuha rin ako ng itak. Hindi tayo pwedeng umalis nang wala tayong protection, Tay. At kapag may gumawa ng masama kay Maya, pagtatanggol natin siya agad. Hindi ko na alam, Jojo. Hindi ko na alam. Kapag hindi ko nakita si Maya, ewan ko kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano pang mararamdaman ko. Parang may humihila sa dibdib ko. Kailangan natin siyang makita ngayong gabi. Kailangan nating malaman kung nasaan siya bago pa may mangyaring masama. Buong gabi namin siyang hinanap at hindi kami tumigil hanggang sa makita namin siya. Naagaw na rin namin ang atensyon ng mga kapitbahay. Marami rin ang tumulong sa amin, maging ang nanay at tatay ko. Nang magising sila, ay sumama sa paghahanap. Pero wala pa rin kaming makita ang Maya. Siguro dumapo na, di joke lang. Hindi iyon naging dahilan para sumuko ako. Talagang bitbit ko si Jojo at nagtanong-tanong kami sa kung saan-saan para mahanap siya. Ngunit wala talaga. Hanggang sa sumapit na lang ang umaga. Naroon kami lahat sa bukid. Nakita ko ang punong mangga. Doon ko unang natagpuan si Maya. Sa pinakamababang sanga, nakasabit ang damit na gamit niya noon. Basa at medyo marumi pa. Tanda ng lahat ng pinagdadaanan niya sa bukid. Nang makita ko iyon, bigla akong napalood sa lupa. Ang puso ko'y punong-puno ng pangamba at labis na kalungkutan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang luha ko'y biglang bumuhos. Habang iniisip kong ligtas ba siya at kung ano ang pinagdadaanan niya habang wala kami. Ngunit sa gitna ng lungkot ko, alam kong tama lang iyong nakauwi na si Maya sa mundo niya. Sa kanyang sariling kalikasan bilang isang engkanto. Doon siya nabibilang. Sa mundong kung saan masaya siya at ligtas. Kahit pa ang puso ko ay sumisigaw sa pangungulila at sakit ng pagkakahiwalay. Ramdam ko ang kawalan. Pero ramdam ko rin ang pasasalamat. Ligtas siya, buhay, at nakabalik sa lugar kung saan siya tunay na nananahan. Sa isang iglap, ang lahat ng emosyon ko, paghihirap, pag-aalala, pagmamahal, ay bumuhos ng sabay-sabay. Habang pinagmamasdan ko ang bakas ng kanyang presensya, na dahang-dahang naglalaho sa sanga ng punong mangga. Naramdaman ko na lang ang kamay ni Jojo na marahang tumatapik sa balikat ko. Paglingon ko sa kanya, nakita ko rin sa mga mata niya ang lungkot na kanina ko pa tinatago. At doon ko lalo pang naunawaan. Pareho namin alam na wala na si Maya. Humugot ako ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang dibdib kong parang unti-unting nadudurog bago ako tumayo. Pagharap ko sa mga magulang ko, ramdam ko kaagad ang mga tanong nila. Sunod-sunod, magulo, at puno rin ng pag-aalala. Pero wala pa akong naisagot. Wala akong maipaliwanag. Paano ko sasabihin sa kanila ang totoo? Paano ko aaminin na ang babaeng inuwi ko noon, inaalagaan at minahal na, ay hindi pala taga-mundo namin? Hindi ko pwedeng diretsuhin na engkanto siya. Hindi ko pwedeng sabihin na bumalik na siya sa mundong pinanggagalingan niya.
kahit alam kong iyon ang katotohanan. Nanahimik na lang ako. Pinili kong lunukin ang sakit at hayaang lamunin ako ng katahimikan. Nagpatuloy ang araw namin kahit parang huminto ang mundo ko. Si Jojo na ang nag-harvest ng mga bunga, na mga bungang dati ay pinag-aagawan naming dalawa ni Maya. Sabay tawa, sabay napapagod, sabay na sumasaya. Ngayon ay ang anak ko na lang ang gumagawa noon. Wala na ang boses ni Maya. Ang mga ngiti niyang parang araw na sumisinag sa iyo at nagbibigay liwanag. Ang presensya niyang parang hangin na hindi ko man makikita ay palagi kong nararamdaman. Ako naman nakaupo lang sa bukid, tulala. Tinititigan ang punong mangga kung saan ko huling nakita ang bakas niya. At sa bawat pagdampi ng hangin, parang naririnig ko ang boses niyang unti-unting naglalaho. Siguro nakauwi na nga siya sa mundo nila, sa mundong hindi ko kayang sundan. Sumama na talaga ang pakiramdam ko. Parang pati pisikal kong katawan nadamay na sa bigat ng iniiyak ng isip ko. Kaya sabi ko kay Jojo, siya na lang muna ang magbenta ng mga na-harvest namin. Umuwi ako. Mabigat ang bawat hakbang. At dumiretso sa kwarto sa mismong kwarto kung saan natutulog si Maya. Pagbukas ko pa lang ng pinto, sinalubong kaagad ako ng amoy niya. Yung amoy na hindi ko makakalimutan. Yung amoy na parang tahanan. Humiga ako sa kama. Dahan-dahan at parang doon lang ako nakahinga ng maluwag. Tumingala ako sa kesame. Wala nang ibang nagawa kundi ang tumulala. At hayaang lamunin ako ng pagod, lungkot at pagnanasa na sana bumalik siya. Hanggang sa hindi ko na malayan na tuloy-tuloy na pala ang pahinga ko. Nang magising ako, umaga na. Madaling araw pa lang pero maliwanag na ang pakaramdam ng hangin. Paglabas ko, nakita kong gising si Jojo. Hindi pala siya natulog ng maayos kagabi. Inabangan niya akong magmulat. Sabi niya, natatakot daw siya. Baka hindi raw ako bumangon. Baka sumama na raw ako kay Maya. Napangiti ako noon. Mapait, pero totoo. Sabi ko sa kanya, tara na, puntahan na natin ang bukid para maaga tayong makatapos. At doon ako lalo pang natigilan. Hindi ko inasahan ang dinatna namin. Halos wala na kaming madaanan. Sobrang kapal na ng mga halaman. Lahat sila. Hitik na hitik sa bunga. Gulay, prutas, mga tanim na kahapon lang parang mamamatay. Pero ngayon, parang nagdiriwang. Parang ibang mundo ang huminga sa bukirin ko. At doon ko naunawaan. Bago umalis si Maya, may iniwan pa pala siyang huling regalo. Tinitigan ko ang lupain ko. Hindi makapaniwala. Sa sobrang ibang ganda. Parang hindi ko malaman kung iiyak ba ako o tatawa. Pero isang bagay ang sigurado ako. Alam kong magiginhawa na ang buhay namin. Alam kong minahal niya ako. Kahit sandali lang. At iyon ang pinakahuling pamamaalam niya. Habang nakatayo ako sa gitna ng bukid, hindi ko maiwasang mamangha sa bawat sanga at dahon na nagbubunga. Ang mga tanim na kahapon pa lang ay parang walang pag-asa. Ngayon ay sabay-sabay na umusbong. Parang may sariling buhay ang bawat halaman. Tumataas at humihinga sa liwanag ng umaga. Ang mga kamatis, talong sili at iba pang gulay. Bawat isa, punong-puno at hitik sa bunga. Parang sabay-sabay na nagdiwang sa presensya ni Maya. Kahit ang lupa mismo ay tila humihiyaw ng saya, puno ng sigla at masaganang enerhiya. Ang bukid na dati ay tahimik at madilim, ngayon ay buhay na buhay.
Para bang bawat tanim ay parang nagpapasalamat at nag-aalok ng biyaya sa amin. Bumuhos talaga ang kasiyahan at saya sa aming bukid at bahay. Habang tumatagal, ramdam ko kung paano unti-unting bumabalik ang kumpiyansa namin sa sarili at sa bukid. Lahat ng mamimili, mula sa maliliit na tindahan hanggang sa malalaking palengke ng pwesto, ay nagulat sa kasiglaan at kalidad ng aming mga gulay. Napapangiti na lang ako sa kanila habang pinapakita ko ang bawat tanim. Kahit hindi ko na maipaliwanag kung paano o bakit ganito ang bunga. Unti-unti, dumating nga ang kasaganaan sa aming buhay. Hindi na kami nagigipit at kayang-kaya ko nang tuparin ang kahit anong paghiling ni tatay. Napakaraming biyaya ang dumating sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang isipin ang mensahe ni Maya mula sa panaginip ko. Nang tuloy-tuloy na dumaloy ang pera at nang lumampas na sa lahat ng pang-araw-araw naming pangangailangan ang kinikita ko, doon ko lang talaga naramdaman na panahon na para gumawa ng bagong simula. Nakapagpasya akong iwan ang lugar na iyon. Ang lupang ilang ulit kong binungkal ng pawis, luha at sakit. Nagpatayo ako ng bahay para sa akin at sa mga anak ko sa binili kong lote malapit sa bayan. Tahimik, mas maaliwalas, at malayo sa mga alaala. Hindi namin isinama sina nanay at tatay, pati ang mga kapatid ko. Alam namin ni Jojo mula pa noon pa na pangarap naming magkaroon ng sariling espasyo ng buhay na kami-kami lang ang bumubuo. Pero ang totoo, at kahit hindi ko man sabihin kay Jojo ng diretsahan, kaya gusto ko talagang umalis. Kasi masyado nang mabigat ang iniwan ng lugar na iyon sa puso ko. Lahat ng sugat, lahat ng kirot, lahat ng bagay na hindi ko kayang tignan nang hindi kumikirot ang dibdib ko. Nandoon ang alaala ng asawa kong nauna nang nawala. Nandoon ang mga araw kong halos sumuko na sa hirap. At higit sa lahat, nandoon ang pagkawala ni Maya. Lahat ng sulok ng lupang iyon, bawat punong dinadaanan ko, kahit ang hangin na humahaplos sa balat ko ay bahid ng alaala niya. Minsan nga, kahit sa simpleng pagdaan ko lang sa tabi ng manggang nakasabit ang damit niyang naiwan, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Kaya umalis ako doon ng tuluyan. Hindi dahil nakalimot ako, pero dahil sa alam kong kapag hindi ako lalayo, ay hindi ako makakausad. At kahit masakit, kahit parang pinupunit ang puso ko, tinanggap ko na may mga taong dumarating para itaas ka sa buhay. Pero hindi para manatili. Dahil kaya ko na ring magpasahod, kumuha ako ng mga tao para magtrabaho sa dating ako lang ang gumagawa. Bukid pa rin ang bumubuhay sa amin. Diyon pa rin ang ugat ng lahat ng pagbabago sa buhay namin. Pero iba na ngayon. Hindi na ako yung pagod na magsasakang halos gumagapang nasa lupa para lang may maihain sa hapag. Ngayon, ako na ang nagpapalakad. Ako na ang nagbibigay ng utos. Sinabi ko sa kanila na huwag nilang kakalimutan ang fertilizer. Natimpla ko ang sekretong dahilan kung bakit hitik na hitik lagi ang bunga. Yun na lang ang palusot ko. Dahil kung sasabihin kong kahit hindi sila mag-spray, kahit hindi nila hawakan ng mga halaman, namumunga pa rin yung mga yon ng sobra-sobra. Baka ako pa ang mapagtangkaan, baka ako pa ang pagdududahan. Kaya pinapaniwala ko sila. Fertilizer, formula, sekreto ko raw. Pero sa totoo lang, alam ko kung kaninong biyaya talaga yon. At kahit wala na si Maya, kahit hindi ko na makita ang anino niya sa pagitan ng mga dahon, ang lambing niya sa akin paminsan-minsan, o ang minsang pagyapak niya sa lupa, nananatili pa rin ang kamay niya sa bukid ko. Tuloy-tuloy ang pera, tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya, parang hindi na uubos, parang hindi napapagod na dumating. Nakakapagpadala pa rin ako kina nanay at tatay
At higit sa lahat, nabibigay ko ng lahat para sa mga anak kong, sa mga gusto nila, minsan sa mga luho nila, lahat ng pangangailangan nila. At bilang ama, yun ang pinakamalaking ginhawa ang makitang masaya sila, busog at may bagong mga kagamitan, may baon sa eskwela, may laruan kapag may okasyon. Ganoon pala ang pakiramdam ng hindi laging nag-aalala. Ganoon pala ang pakiramdam ng kayang-kaya mo na. Ang layo na talaga natin sa buhay natin ng untay. Ang dami na nating nabili, ang layo ng narating natin. Alam kong masama pa rin ang loob mo at masakit pa rin sa'yo. Pero tignan mo naman kung anong kinahinat na natin, tay. Hindi tayo pinapabayaan ni nanay at ni Maya. Sila ang dahilan ng lahat ng swerte na nararanasan natin ngayon. Tignan mo ang mga kapatid ko, tay. Tignan mo ako. Wala na kaming problema ng mabibigat sa pag-aaral, pati na rin sa mga ulam na gusto naming kainin. Basta anak, huwag kang palagi o kayo kumakain sa mga fast food dahil basura ang mga pagkain doon. Matuto din kayong kumain ng mga gulay. Masaya naman ako sa nangyari. Masasabi ko rin na mayaman na talaga tayo ngayon dahil sa bukid. Akala ko noon wala na talagang pag-asa. Pero naiisip ko rin na kahit papano, may biyayang kasama ang mga pinagdadaanan natin kahit nung inuod tayo. Kasi kung hindi nangyari lahat ng iyon, hindi rin natin mapapansin na may kakaibang nangyayari pala sa bukid natin. At siguro, hindi na rin ako mananaginip tungkol sa babaeng humihingi ng tulong at hindi natin makikilala si Maya. Sabi ko na kasi sa iyo, tay, huwag kang mai-inlove kay Maya. Tignan mo tuloy kung anong nangyari sa iyo ngayon. Ikaw itong patuloy na nasasaktan. Ay nako, kung nakinig ka lang sa akin, tay. Pero hindi rin naman kita masisisi, tay, kasi hindi ka naman supot. Ang ganda ng pagsasama nyo eh. Kung totoong tao lang siya, papasa talaga siya sa akin bilang bago kong nanay. At alam ko, magiging masaya si nanay na makita kang masaya ulit sa babaeng kaya kang alagaan at kaya kang panindigan. Kasi mahal na rin niya kami, lalo na yung bunso natin, tay. Hayaan mo akong masaktan, anak. Ang mahalaga, kaya ko nang sabihin na mayaman na tayo. Lahat ng ipabili nyo, kayang-kaya ko nang bilhin. Wala nang masasakit pa sa akin kung mamamatay man tayong mahirap noon. Dahil nalagpasan na natin yon, kaya huwag mo nang intindihin ang nararamdaman ko. Malaki ang pasasalamat natin kay Maya at sobra rin ang pasasalamat ko sa nanay mo. Kahit pakiramdam ko, parang pinagtaksilan ko siya noong mga panahong unti-unti akong nahuhulog sa bisita natin. Pero siguro, maganda na rin ang buhay ni Maya ngayon, kung nasaan man siya. Kasi sobrang hitik pa rin ang bukid natin. Ibig sabihin, wala siyang problema. At siguro, masayang-masaya na siya ngayon. Ay, oo nga, tay. Kaya na talaga nating sabihin na mayaman tayo. Tignan mo, ang laki at ang ganda na ng bahay natin. Hindi na tayo nauubusan ng pagkain. Hindi na tayo kumakain dahil kailangan lang, kundi dahil kaya nating mag-imbak ng sobra-sobra. Tsaka tay, may 3 na tayong sasakyan at may mga pwesto pa tayo ng gulay na kinukuha ng iba. Kilala na rin kami ng mga kapatid ko sa eskwela at sa negosyo natin. Walang umaaway sa amin, tay, dahil alam ng mga tao na may kapangyarihan tayo dahil sa yaman. Sino bang mag-aakalang mararanasan natin to, di ba? Sino rin ang mag-iisip na makakatapos pa ako ng kolehiyo? Kasi anak, walang imposible. Hindi man natin maipagmalaki ng diretsa ng tulong ng engkantada sa yaman natin ngayon. Dahil maaari tayong husgahan o mapag-isipan ng kung ano, hayaan na lang nating manatili itong lihim. Ang mahalaga, naniniwala tayo na bunga rin ito ng sariling pagsisikap natin. Dahil hindi natin pinabayaan ang bukid. At tandaan mo, sa bukid din naman talaga nagmula si Maya. Mabuti na lang talaga, tay. Mabuti ka, no? Kahit ganon pa yung trato sa iyo ni lolo at lola, nananatili kang mahinahon at mabuti, tay. At mabuti na lang din
Tinuruan mo kami ng tamang asal, lalo na ako. Kasi kung naging masama siguro akong tao at nalaman ko ng maagang sekreto tungkol kay Maya, naku, baka pati ikaw, trinaydor ko. Baka kung ano-ano pang ginawa ko para mautuan ang engkantadang iyon, para bigyan ako ng yaman at iwanan ko kayo. Ay nako, mabuti na lang talaga anak, kasi ang tukso, bulong yan ng demonyo. At kapag nagpapadaig ka sa kanyang mga bulong, ibig sabihin, supot ka. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin si Maya. Sana kahit nasa mundo na siya ng mga tulad niya, naalala pa rin niya tayo, no? Kasi totoo talagang nararamdaman ko sa kanya. Sa kanya ko lang ulit naramdaman yung nararamdaman ko noon sa nanay mo, na hindi ko inasahang mararamdaman ko pa ulit. Yung mabigyan ka ng pagkakataon na magmahal uli, na parang binuksan ulit yung puso ko nang hindi ko namamalayan. Mabuti na lang talaga at maayos ang pagpapalaki ko sa iyo, kaya naiintindihan mo ko. Hindi ka nagagalit, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob, at ikaw ang kasama ko sa lahat, mula sa hirap hanggang sa saya. Kaya sabihin mo lang sa akin anak, kung ano ang gusto mo. Hindi ako tatanggi sa iyo. Babae sana tayong tag 3-5, di joke lang. Mula nang mangyari ang lahat, hindi ko na kayang tumingin pa sa ibang babae. Kahit napakaraming nagpapakita ng motibo, pero alam ko naman na yung karamihan doon ay mga babaeng may interes sa yaman ko at sa buhay namin ni Jojo. At sa katahimikan ng estado namin, hindi na talaga gumalaw ang puso ko. Marami ang nagkakantara pa sa paligid ko, kahit alam nilang pamilyado na ako at kahit tumatanda na ako. Patuloy silang sumusubok makipaglapit, pero hanggang pagkikipagkaibigan lang ang kaya kong ibigay. At kung minsan, may nagbibigay lang ng sarili nila, pero bembang lang talaga ang kaya kong maibigay sa kanila, hindi ang pagmamahal. Kasi nga hindi ko na kayang buksan ang sarili ko sa panibagong pag-ibig. Natutunan kong iwasan ang anumang magdudulot sa akin ng sakit. Sapat na sa akin ang dati kong naranasan. Hindi ko hayaang ulitin iyon. Mas pinili kong isara ang puso ko. Hindi dahil wala ng pag-asa, kundi dahil ayaw kong maranasan muli ang sakit na muntik nang wasakin ang lahat sa akin. Nagmahal ako ng isang engkantada. At alam kong mahal na mahal niya pa rin ako pabalik. Pinakita sa akin ni Maya na hindi niya ako pababayaan, pati ng pamilya ko, sa pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala sa bukid namin. Habang buhay ko itong ipagmamalaki at isasama sa kwento ko. Dahil nagmahal ako ng isang engkantada at minahal niya rin ako pabalik. Marami man ang hindi maniniwala. Hindi ko obligasyon ipaliwanag sa kanila ang aking sarili. Masasabi kong mayaman ako ngayon dahil umibig sa akin ang isa sa mga tagapangalaga ng kalikasan. At ang kalikasan mismo ang nagpundar ng lahat ng meron ng pamilya ko ngayon. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwento kong ito.